Good day, everyone. This is a place where government representatives discuss relevant and timely issues. Welcome to PIA iTalk. As the Philippines faces an early surge in dengue cases this year, even before the rainy season sets in, we are reminded of the ongoing health threats posed by this viral disease. This increase in cases calls for heightened awareness and prevention. Upang matulungan tayong maunawaan ang usaping dengue, makakasama natin si Dr. John Kelvin S. Gabot mula sa San Lazaro Hospital. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. John Kelvin Gabot, isang pediatrician ang magbibigay sa inyo ng kaalaman tungkol sa sakit na dengue. Ano nga ba ang dengue fever? Ang dengue fever ay isang viral infection na dulot ng mga babaeng lamok na Aedes aegypti at Aedes albopictus na may daladalang alinman sa 4 na klase ng dengue virus. Makikilala ang mga lamok na ito sa mga puti at itim na guhit sa kanilang katawan na kadalasang nangangagat sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. Ang mga lamok na ito ay matatagpuan sa tropical na bansa katulad ng Pilipinas, Thailand, Indonesia at Malaysia. Karaniwang naninirahan at namumugad ang mga lamok sa mga nakalantad na mga lalagyan sa labas ng inyong tahanan na may ipunan ng ulan o tubig na ginagawang breeding site o pugad ng mga lamok. Sa isang lifetime, 4 na beses tayo pwedeng ma-infect ng dengue virus dahil may 4 na strains ito. Ito ang dengue serotypes 1, 2, 3 at 4. Kapag ikaw ay na-infect ng type 1 na dengue virus, immune ka na sa type 1 pero sa serotypes 2, 3 and 4 ay hindi. Ang problema, ang susunod na infection pagkatapos ng una ay magiging mas malala. Ang dengue virus ay dulot ng kagat ng babaeng lamok na Aedes aegypti or albopictus. Ang lamok na ito kapag nakagat ang isang taong may dengue virus ay potensyal na makakahawa ng iba sa pamamagitan ng pagkagat para maisalin ang dengue virus sa bagong biktima nito. Kaya napaka-importante na mag-ingat tayo sa mga kagat ng lamok. Sa huling datos ng Kagawaran ng Kalusugan, mula unang araw ng Enero hanggang unang araw ng Pebrero ng 2025, may total na 28,152 na dengue cases na naitala. Ito ay mas mataas ng 40% sa kaso na nireport noong 2024 na may 20,152 lamang na kaso. Ang mga namatay sa taon ito ay naitala sa 101 kaso na mas mataas kaysa sa nakaraang taon sa parehong panahon na 85 lamang. Sa San Lazaro Hospital, ang National Referral ng Infectious Diseases sa Pilipinas, may naitalang 322 na kaso ng dengue mula Enero hanggang Febrero ng kasalukuyang taon, na mas mataas sa taong 2024 na mayroon lamang 53 na kaso. Sa 322 na naitalang kaso ng dengue, 239 ay mga batang pasyente at ang pinakabatang edad na nagkasakit ay 6 na buwan lamang. At ang pinakamaraming kaso ng dengue ay edad 11 hanggang 15 taong gulang. So kailan mataas ang kaso ng dengue? Ang dengue ay mararanasan na sa kabuoang taon, ngunit ang may pinakamataas na bilang ng kaso ay maoobserbahan pagkaraan ng 1 hanggang 2 buwan mula sa panahon ng tag-ulan sa buwan ng Hunyo. So ito ay pagitan ng Mayo hanggang Nobyembre. Dumako naman tayo sa incubation period. Ang incubation period ay ang panahon mula sa pagpasok ng mikrobyo hanggang sa pagkakaroon ng unang sintomas ng sakit. Sa dengue, may 2 klase ng incubation period. Ang una ay tinatawag na extrinsic incubation sa kadahilanan na ito ay nangyayari sa loob ng katawan ng lamok at hindi sa tao. Mula sa pagkagat ng lamok sa isang tao, may dengue virus hanggang siya ay may bagong bibiktimahin o kakagatin. Ito ay aabutin ng 8 hanggang 12 araw mula sa kanyang bituka patungo sa glandula ng laway para maipasa ng lamok ang dengue virus sa bagong biktima nito. Ang ikalawa ay tinatawag nating intrinsic incubation na kung saan ang dengue virus ay nalipat na sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na may dengue virus. Kalimitan ito ay naabot ng 3 araw hanggang 2 linggo mula sa pagkagat ng lamok hanggang magkaroon ng unang simptomas katulad ng lagnat, sakit ng ulo at kalamnan. Ano-ano ang mga simptomas ng dengue? Ang mga simptomas ng dengue ay kinabibilangan ng mga sumusunod.
Depende sa tinatawag nating clinical phase ng dengue, ito ang febrile, critical, at recovery phase. Ano-ano ang sintomas ng dengue? Ang unang 2 hanggang 7 araw ng dengue ay tinatawag nating febrile phase na kung saan ang pasyente ay nakararanas ng mataas na lagnat na may kasamang pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng bahagi ng mata, pananakit ng kalamnan at pantal-pantal o rashes sa katawan. Ang mga batang may dengue ay kalimitan na duduwal at nagsusuka. Mahirap talagang malaman kung ito ay dengue sa umpisa dahil may katulad din itong ibang viral infections, lalong-lalo na ang trangkaso. At kapag tayo ay nagpakuha ng dugo o CBC sa 1 hanggang 2 araw na mayroong sintomas, ang result nito ay maaari pang normal. Dumako naman tayo sa tinatawag na critical phase. Ito ang pinaka-nakakabahalang clinical phase ng dengue. Marami sa atin ang may maling paniniwala kapag nawalan na ng lagnat ay okay na ang pasyente. Ito ay kabaliktaran sa dengue. Sa dengue, kadalasan na ang pasyente pag nawalan ng lagnat ay nakakaranas ng matinding pananakit ng tiyan, walang humpay na pagsusuka na 3 hanggang 4 na beses sa 1 oras. May pagdurugo sa ilong, gilagid, pag-iba ng kulay ng suka at pangingiting ng dumi. Di mapakali o pagiging balisa. Ang atay ay lumalaki at may sintomas na maaring ang tubig ay naiipon sa katawan katulad ng paglaki ng tiyan o paghirap ng paghinga. Dito, pag kumuha ng dugo o CBC, ang hematocrit ay tumataas nang ibig sabihin ang dugo ay lumalapot. Bumababa ang WBC o panlaban sa sakit at ang platelet na tumutulong sa pag-ampat o pagpigil ng pagdurugo ay bumababa. Ang lahat ng ito ay dahil sa plasma leakage na kung saan ang tubig sa katawan ay wala sa daluyan ng dugo dahil sa pagkakaroon ng butas-butas o tinatawag na vascular permeability. Pag may ganitong mga simptomas, dapat agaran ng dalhin sa ospital ang pasyente para maswero, di matuyuan ng tubig sa katawan at maiwasan ang pagdurugo. Dapat din bantayan ng maigi ang pulso, bilis ng tibok ng puso, blood pressure at kung gaano karami ang iniihi ng pasyente. Para malaman natin ang dami ng tubig na ipapalit sa kanilang katawan, ang critical phase ay nagtatagal ng 1 hanggang 2 araw at kalimitan ito yung phase na delikado dahil sa mga komplikasyon. Dumako naman tayo sa huling yugto ng dengue. Ito ay tinatawag na recovery phase na kung saan nagiging normal na ang daloy ng tubig sa katawan. Ito ay maaaring tumagal ng 2 hanggang 3 araw. Ang pasyente ay gaganda na ang pakiramdam, wala ng lagnat, kumakain at umiihi ng maayos, normal na ang vital signs, ang CBC ay tumataas na ang WBC count, wala ng paglalapot ng dugo at yung platelet ay bumabalik na sa normal na bilang. So ano dapat ang gawin natin pag may dengue? Hindi lahat ng dengue ay kinakailangang ma-admit sa ospital. Meron mga taong manageable ang kaso nila sa bahay lang. Ito ang mga pasyente na kahit may lagnat ay walang warning signs, masigla pa rin at kumakain, nakakainom ng fluids, nakakaihi sa loob na 4 hanggang 6 na oras, walang ibang sakit at ang baseline CBC ay normal pa. Kaya naman sa bahay na gamutan, ang pinakamahalaga ay hustong pahinga, proper hydration at uminom ng paracetamol kung may lagnat na higit sa 38 degrees centigrade. Sa mga bata, ang paracetamol ay di dapat higit sa 4 hanggang 6 na beses na ibibigay sa loob ng 1 araw. Sa matanda naman, ang paracetamol ay di dapat higit sa 4 grams per day. Dapat iwasan din ang pag-inom ng ibuprofen o aspirin dahil ito ay maaaring makadagdag pa sa pagdurugo ng tiyan. So ano-ano ang maaaring inumin na fluid sa bahay? Iniingganyo kayong uminom ng 6 hanggang 8 basong inumin kada araw, katulad ng gatas, coconut water, fruit juices, ORS, or sabaw. Pwedeng gawing ng sariling ORS sa bahay, paghaluin lamang ang 1 litrong malinis na tubig, kalahating kutsaritang asin, at 6 na kutsaritang asukal hanggat maaari. Hindi pwedeng tubig lang dahil wala itong electrolytes katulad ng sodium na magiging sanhi ng pag-ipon ng tubig sa katawan na magiging dahilan ng paglaki ng tiyan at hirap sa paghinga. So bakit kailangan magpakonsulta sa ospital? Kinakailangan ng mga laboratory test na magawa para malaman o makonfirm ang sakit ay dengue. Ang mga usual na test na ipinapagawa natin ay CBC o complete blood count, dengue NS1 antigen,
dengue blot IgG and IgM or dengue duo. Ang NS1 at dengue duo test ay nakadepende sa kung pang ilang araw na ang lagnat. Kung ang araw ng lagnat ay 1 hanggang 4 na araw, ang pinaka-epektibong test na dapat gawin ay dengue NS1 at dengue PCR. Pero kapag nasa pang-4 na araw na may lagnat o higit pa, dengue duo ang maaring i-request. Napakahalagang ipaalala na kapag may 2 araw na ng lagnat ay kinakailangang kumonsulta sa doktor dahil maibibigay sa inyo itong impormasyon na ito kung ikaw ay may dengue o wala. May mga bilin din kaming mga doktor na makakatulong sa pagbabantay sa pasyente at pagtuturo ng mga warning signs na dapat bantayan. So sino-sino nga ba ang ina-admit sa ospital? Sa mga pasyenteng nakikitaan ng warning signs katulad ng 3 hanggang 4 na beses na pagsusuka sa loob ng 1 oras, sobrang pananakit ng tiyan, may sintomas ng pagdurugo, pagkabalisa at mga palatandaan na may tubig ka sa tiyan o baga, sila ang dapat na dalhin sa ospital at nangangailangan ng kaagarang gamutan. Mayroong mga pasyente na walang warning signs o sintomas pero kailangan pa ring admitin sa ospital. Ito ay ang mga taong may diabetes, may renal failure o siraang bato, mga buntis, mga matatanda o elderly, at mga bata 2 taon pababa. Bukod dyan, kahit wala pa ring warning signs pero may mga social conditions na tinatawag katulad ng mga pasyenteng naninirahan mag-isa at walang ibang magdadala sa ospital, yung mga malalayo sa health facility at walang paraan na magbiyahe pabalik kung kinakailangan. So may gamot ba laban sa dengue? Walang gamot para sa dengue. Walang antibiotiko dahil ang sakit ay dulot ng isang virus. Supportive management lang po tayo katulad ng pagbibigay ng fluids o hydration. Paracetamol para sa lagnat, hustong pahinga, at kung kinakailangan, sasalinan ng dugo kung may sintomas ng matinding pagdurugo katulad ng pagbagsak ng BP, mabilis na tibok ng puso, pagbaba ng pula ng dugo, at walang pagbabago sa kondisyon ng pasyente kahit ilang beses magbigay ng fluids. So ano-ano ang mga komplikasyon ng dengue? Ang dengue virus ay nagdudulot ng dehydration, shock at matinding pagdurugo na nangyayari sa critical phase ng dengue. Nagkakaroon din ng pagkasira ang iba't ibang parte ng katawan tulad ng atay, myocarditis o pamamaga ng puso, encephalitis o pamamaga ng utak, pagkasira ng bato o renal failure na maaaring humantong sa pagkamatay ng pasyente. So paano natin maiiwasan ang dengue? Kailangan puksain natin ang pinamamahayan ng mga lamok, madalas ay ang mga drainage area sa paligid ng ating mga bahay. Pwede rin sila mamuhay sa ating mga halaman, sa mga paso na may mga matitigas na lupa o kahit saang lugar o lalagyan na maaaring maimbaka ng tubig at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, dapat takpan o wastong itapon ang mga bagay na may ipon ng tubig at dapat linisin at kuskusin ang mga lugar o lalagyan na posibleng pamahayan ng lamok upang alisin ang mga itlog ng hindi bababa sa 1 beses kada linggo. Sa paraan na ito, maiiwasan ang pag-usbong ng mga lamok mula sa itlog, larva at pupal stage. Para naman maiwasan na makagat tayo ng lamok, maaari tayong magsuot ng may mahabang manggas, pantalon o pagsusuot ng mahabang medyas at paggamit ng mga repellent laban sa lamok. Ang pagkabit ng mga screen sa bintana at pinto ay nakakabawas sa panganib na pagkagat ng lamok. Ang paglalagay ng insecticide-treated screen sa mga pampublikong paaralan ay isa sa mga proyekto ng gobyerno upang mabawasan ang kaso ng dengue sa ating bansa. Ang mga kulambo ay magbibigay din ng karagdagang proteksyon sa mga taong natutulog. Ang mga insecticide, aerosol, mosquito coils o iba pang mga vaporizer ng insecticide ay maaaring makabawas din ng aktibidad ng pangagat ng lamok. Ang Department of Health o DOH ay may proyekto para sa pag-iwas sa dengue virus. Ito ay tinatawag nilang mag-5S kontra dengue. Ang unang S ay search and destroy. Sugpuin natin ang pinamamahayan ng mga lamok. Ang pangalawang S naman ay self-protection measures katulad ng pagsusuot ng mahabang manggas, pagpapahid ng insect repellent at paglalagay ng screen sa ating tahanan. Sa pintuan at bintana, pangatlong S ay seek early consultation.
pag ikaw ay may lagnat na ng 2 araw. Pang-4 na S ay support fogging during outbreaks. At ang ika-5 ay sustained hydration para di magkulang ng tubig sa katawan dulot ng lagnat at pagsusuka. Sa sakit na dengue, ang pakikilahok ng komunidad ang susi sa pagpigil ng dengue. Lahat tayo ay maging responsable at handang makibahagi sa proyekto ng gobyerno. Nais ko pong magpasalamat sa aming chairman ng Pediatric Infectious Disease and Tropical Medicine Department ng San Lazaro Hospital sa walang humpay na support na si Dr. Grace Devotago, kasama ang kanyang training officer na si Dr. Michelle Cuvin, at ang aming iba pang pediatric infectious disease specialist na sina Dr. Ruth Facingson at Dr. Jayron Padua, at ang aking mga kasamahan na sina Dr. Rachel Vina Espino at Dr. Joanna Maritan. Lagi po nating tatandaan na ang kaalaman kontra dengue ay sandata ng bawat tahanan. Dengue-free na Pilipinas, sama-sama nating abutin. Ako pong muli si Dr. John Kelvin Gabot. Magandang araw at maraming salamat sa inyong pakikinig. Dengue is a serious health concern that demands attention even before the rainy season begins. Stay informed, practice good hygiene, and eliminate mosquito breeding sites to reduce the risk of further outbreaks and protect our communities. Tandaan, dapat laging handa because prevention is better than cure. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na PIA iTalk. Mabuhay ang bagong Pilipinas!